Nakapagkabit ka na ba ng PVC ceiling? Kung hindi ay panoorin mo ang video na to. At pwede ba ito kung itatapal mo lang sa mga sirang kisame? Dahil kadalasan, ito ay ginagamit kung wala ka pang kisame. At ginagamitan ito ng metal faring. Pero hindi ganon ang aking gagawin. Itatapal ko lang ito sa sirang kisame ng aking mahal na biyenan. Total, birthday niya naman. Birthday gift ko na sa kanya. Ito ang aking gagamitin. May lapad na 20 cm. May haba naman na 290 cm. O sabihin mo na halos kasing haba ng maliit na kotse. Meron naman itong kapal na 0.8 cm. At eto naman yung pang-edging. Optional naman ito, pwede kang gumamit o hindi. Ito yung ginagamit sa mga gilid. Pero mas maganda kung gagamit ka dahil ito ang magsisilbing kornisa. Bago umpisahan ang pagkakabit, siguraduhin na walang nakaumbok, mga pako tanggalin na nakalutang. Pero yung mga nakalubog, okay lang. At siguraduhin na matibay ang pagkakapitan para naman hindi lumundo. Kapag patag na at wala nang mga nakaumbok, sukatin ang haba ng pagkakapitan ng edging. Sa edging, maganda kung naka 45 degrees siya. Madali lang itong putulin, gamitan lang ito ng lagaring bakal. Yung iba nga, heavy duty cutter ang ginagamit dito. Pero I suggest na lagaring bakal na lang. Kasi kung ordinary ang cutter na iyong gagamitin ay baka masira pa ang PVC. Ang unang kinakabit ay ang mga edging. Sa harap muna, tapos ang mga gilid. Sa pagkakabit, ginamitan ko ito ng gypsum black screw na may 3/4 inch na haba. Sa metal faring naman, ang ginagamit ay rivet. For example, nakakabit na ang edging. Yung may maliit na porsyon ng PVC na pang-overlap, yun ang nasa unahan o nasa loob ng edging. At kapag nakapasok na ang PVC sa edging, yung kabilang dulo, yun lang ang ini-screw. May kanal naman yan. Ibig sabihin, dun mo siya i-screw. Ang clearance naman ng pagitan ng mga PVC dapat maliit lang. Nasa 3 mm okay na. Panoorin nyo na lang ang aktual na pagkakabit. Remember, yung pakurba o maliit na overlap, yun yung nasa unahan. At yung ini-screw na may kanal, yun yung nasa likod.
Kapag i-screw naman, approximately, kalahating metro kada isang screw. Lagi ring tatandaan na kung mag screw dapat ito ay nakalubog upang hindi kayo mahirapan sa susunod na PVC na isusuksok nyo sa butas. Paulit-ulit mo lang itong gagawin hanggang sa mabuo mo na ang buong kisame na iyong lalagyan. Siya nga pala, habang nanonood ka, baka naman pwedeng humingi dyan ng isang like, share, and subscribe para naman lumagulago ang aking channel. At eto na nga ang kabuuan ng aking ginawa na natapos ko sa loob ng 3 hours at relax lamang ang mga galawan. Ito ay may lapad na 2.2 meters at haba naman na 3.2 meters. At ako ay gumamit ng 4 pieces of edging at 16 pieces naman ng PVC ceiling. Ang total cost na aking nagastos, 3,600 pesos. Kasama na yung screw doon. At sulit naman ang pagod dahil tuwan-tuwa ang aking mahal na biyenan. Hanggang sa susunod na mga tips.